Lahat tayong naririto ay naniniwala sa pagbabago dahil ang dahilan kung bakit tayo nagsipagtanggap kay Kristo, nagsisimpalataya, dahil naniniwala ka, the moment you believe and accepted Him as your Savior and Lord, hindi lamang po tayo inililigtas sa kapamakan, kundi tayo po ay Kanyang binabago. Ang dahilan kung bakit tayo nananatili hanggang ngayon sa kabila na tayo Kristiyano na born again na, at sumasaati ng Kanyang banal na Espiritu, ay upang tayo handa sa mga panahong darating. God is just preparing you and me. Inihahanda tayo sa walang hanggan. Inihahanda tayo na maging kasintahang babae na pakakasalan ng kordero balang araw. Inihahanda tayo sa ating magiging kalagayan, position sa walang hanggan. God is just preparing you and me. Believe me, so we should not refuse change. You should not reject change. And you should not resist change. We should all learn to accept and embrace change no matter how painful it is. You know, the revelations that God gave me concerning change, I do believe this is so much powerful that it will bring changes in our lives, especially in this church, to prepare you and me while still on earth, because I believe that there is a mighty revival that is about to come sa mundong ito before Jesus Christ will be coming back again. Madalas, na itatanong natin, ngayong natagpuan ko ng sagot at walang ibang lunas kundi si Jesus. At siya'y akin na tinanggap bilang isang Savior ko, bilang isang Lord ko pa, hindi pa po ba yun ang change sa buhay ko? Siguro ito naging tanong na natin. Na-born again na ako, born in the Spirit, alam kong inaalagaan ako ng Diyos, lalago akong patuloy sa Kanya, alam kong magmamature ako, alam kong papunta ako sa aking destiny, alam kong aking future, etc., etc. Hindi pa ba yan sapat para sabihin na nating may change na sa aking buhay? Ang pagbabagong pinapag-aralan ba natin ay kailangan pa ba sa panahon natin? Ito'y relevant pa ba? Knowing doon naman tayo papunta. Pag namatay tayo, siguradong tayo nasa Kanya. O kung bumalik si Jesus, siguradong tayo Kanyang kukunin. Ito'y marahil ang mga nagiging tanong o sagot sa mga tanong na naririnig natin kung bakit kailangan pa natin ng change. Akala kong ako isa ng bagong nilalang base sa 2 Corinthians 5:17. Hindi pa ba sapat na ngayon ako'y dumadalo sa gawain? Active nga ako, hindi gaya nung dati nang ako'y nasa Katoliko, minsan sa isang taon lang. Pero ngayon, almost every week, twice a week, 3 times a week, ako'y nasa simbahan. Hindi pa ba sapat yan para sabihin kong nagbago na ako? Nag-involve na ako sa gawain, may ministry na ako sa church, nagbibigay ako, tumutulong ako, nagtatites ako, etc. Hindi pa ba yan enough para sabihin kong ako'y nagbago na? Alam nyo, maraming mga mananampalataya, they find themselves getting a hard time to accept change, especially kung tayo'y pastor o leader. Pag leader ka, pag pastor ka, pag manggagawa ka, minsan napakahirap sa atin ang tumanggap ng pagbabago. Lalo na, madalas, at kung hindi man, we always equate change through our accomplishment. Contribution, mga sacrifices natin in the ministry, mga gifting, talent, o yung mga so-called anointing natin, our degree, our position, yung mga promotion na sunod-sunod na nangyayari sa atin sa ministry, even our success. Ang lahat ng yan ay madalas
ay ating inahalin tulad, nakala natin, kung yan ay nagagawa natin, nakikita natin, ginagawa natin, akala natin yun na ang pagbabago. That is why it is so sometimes difficult for us to accept change. And so when it comes to our own spiritual and personal lives, bagsak tayo. Marami tayong nagagawa, marami tayong contribution, marami tayong sakripisyo, pero kung ang pag-uusapan na ay patungkol sa atin na, at itong ayaw kong mangyari, bagsak tayo. Yung mga taong humarap kay Jesus na binanggit niya sa Matthew 7:20-21, ang sabi, nangaral kami, ang sabi, nagpalayas kami ng mga demonyo. Kasama mo pa kaming kumain. Nagpagaling kami ng mga may sakit sa iyong pangalan. Hindi ba nyo naisip ng mga taong ito ay tumulong? Naisip ba niyo yun? Tumulong sila. Gumawa sila ng mga kababalaghan, hindi sa kanilang pangalan, kundi sa pangalan ni Jesus. Tingnan na lang ninyo yon. Pero bakit? Bandang huli, ay bigla silang sinabihan ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So nakita niyo yon. May ministry, active sa ministry, tumutulong sa iba, nakakatulong sa iba, nakapagpapalayas ng demonyo, nakakapagpagaling ng mga may karamdaman, nagtuturo, nangangaral, pagkatapos ang sabi ni Kristo sa kanila, depart from me, ye doers of iniquity. Think of that. Come on. I want you to think of that. Malinaw na nakikita natin, bagamat ang Panginoon ay nagmamalasakit sa iyong mga ginagawa at natutuwa siya sa iyong mga accomplishment at sa iyong mga ginagawa, mga kabutihang ginagawa mo, mga pagtulong, nagagalak at natutuwa siya dyan. Bagamat alam niya yan, at yan ay kanyang ikinatutuwa, pero mas concerned siya dun mismo sa iyong personal na pagkatao, dun mismo sa iyong personal na buhay. Alalahanin mo, yung gift, yung talent, yung anointing, anything you do, ang lahat ng yan ay mawawala. Ikaw ang ipipisan kay Kristo balang araw. Ikaw ang makakaisa niya balang araw. Hindi kung ano ginagawa mo. Hindi yun isasabit sa damit ni Jesus, yung mga na-accomplish mo, yung mga natulong mo, yung contribution mo, yung mga sacrifice mo. Hindi yan gagawing medalya doon sa baro o damit ni Jesus. Dahil hindi naman yan talaga ang nagiging dahilan kung bakit tayo pakakasalan ng ating Panginoon. Pakakasalan tayo dahilan sa tayo naging kaisa niya, natutunan natin siyang mahalin, natutunan natin sumunod sa Kanya, na kahit na minsang masakit, kahit na minsang hindi natin naintindihan, hindi natin naunawan, kahit na minsang nasusubok tayo, kahit na minsang nadidisiplinahan tayo, pero nandiyan pa rin tayo handang magmahal, maglingkod, at sundan ang Kanyang mga bakas. Yan ang mga taong karapat-dapat, sapagkat sila yung mga taong tumanggap ng pagbabago sa kanilang buhay. Mas concern ang Diyos sa iyong personal progress, which of course, kasama na dyan yung maturity mo, yung character mo. Itong dahilan kung bakit mas inapprove ni Jesus yung ginawa ni Mary kaysa kay Martha. Si Mary naupo sa paanan ni Jesus, nakikinig sapagkat si Mary gusto niya magpaturo. Ito namang si Martha, abalang-abala sa pagluluto para sa mga alagad at para kay Jesus. Bandang huli, nagreklamo si Martha. Ang sabi niyang lumapit kay Jesus, wala bang kwenta sa iyo? Ako nagpapagal. Ang kapatid kong yan, si Mary, ay nakaupo lang sa iyo. Nakikinig. Pero ako, abalang-abala sa pagtatrabaho, sa paggawa, sa pagministry. Alam niyo ang sabi ni Jesus, Martha, Martha, bakit mo ginugulo ang iyong sarili sa bagay na yan? Why trouble ye yourself? Why trouble? In the first place, Martha, sino nagsabing gawin mo yan? Kung tama ang puso mo sa ginagawa mo, Martha, sana hindi ka magre-reklamo. Pero alam mo ba, Martha, may kulang sa iyo.
Kaya ka nagre-reklamo dahil ayaw mo magpaturo. Hindi gaya ng iyong kapatid na si Mary. Mas pinili niyang maupo sa akin at makinig at magpaturo. Samantalang ikaw, nandyan ka abalang-abala sa mga marami mong ginagawa na akala mo, ginagawa mo yan dahil ikaw ay isa sa mga gustong maging kasangkapan sa pagmi-ministry o sa ministry, pinagluluto mo kami. Salamat, Marta. Pero merong isang bagay na pinili ng iyong kapatid na si Maria at ito'y mas matimbang at ito'y mas mainam, kailanman ay hindi ito aalisin sa kanya. Doon pa lang, pay attention, doon pa lang ay nasilip na natin kung gaano binigyan ng mas importansya ng ating Panginoong Jesucristo ang magkaroon tayo, first and foremost, ng intimacy sa Kanya. I want you to understand that. It's intimacy over your works, and it is intimacy over what you want to accomplish. It is intimacy over your ministry. Ministry, things like that, things you want to accomplish, I do believe it will be easy for you to do them once you have an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. If you are one with Him, it will be very easy for you to accomplish those things. Why easy? Because hindi naman ikaw ang nagtatrabaho o gumagawa dahil kaisa mo siya. At alam mong dahil kaisa mo siya, siya na nananahan sa iyo. Yung lakas niya, yun ang iyong kinukuha. Yung talino niya, yun ang iyong kinukuha. Yung pag-ibig niya, yan ang nagmo-motivate sa iyo. Bakit ka gawa ng gawa sa gawain ng Panginoon? All because of your being one with Him. Alam nyo, especially now, the spirit of religion, let me say this, the spirit of religion is very dominant among churches. Pakinggan mo ito, pakinggan mo. Masyadong napakadominante ng spirito ng relihiyon ngayon sa mga simbahan, which of course it causes blindness and deception. Akala mo minsan tama yung ginagawa mo, pero hindi mo alam, it's all about religion lang pala. Ang dami mga reliyosong tao ngayon na naglilipa na sa buong mundo. Believe me, pero walang Diyos. Patiwalaan niyo ito. Ang daming mga napaka-reliyoso ngayon sa buong mundo, gamit ang Diyos, pero walang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Wala. Walang puwang si Jesus sa kanilang puso. Wala. Kaya nga, ang sabi niya sa Pahayag 3, sabi, nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam mo, ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo ikaw ay ano? Patay. Yan ang akala mo. Akala mo buhay ka. Akala mo active ka. Akala mo lang yan, pero ang totoo, patay ka. Nakikita kong, ito pang masaklap, ang lahat ng iyong ginagawa, nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng Diyos. Think of that. Lahat pala naman ginagawa mo in the ministry, may kulang. Tinimbang ka, pero kulang. Nang timbangin ka, ito yung buhay ni Jesus, at ito ang mga gawa mo, dapat yan para magpantay. Kaso hindi Kaso hindi. May kulang. Kasi wala yung Jesus dito. Wala yung buhay ni Jesus. Wala yung Espiritu ng Diyos sa iyo. Ang nandirito, puro gawa, puro yabang, puro talino, puro sarili mo. Yan ang nakikita ng Diyos. Nakikita kong hindi pagganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Napakapalad nyo. Ang daming mga pastor, ang daming mga Kristiyano, ang dapat naririnig ninyo. But you are blessed, I'm telling you. You are so much blessed. So much. If you will just going to embrace all the teaching and all the revelations that God is giving us in this church, I do believe, hindi malayo sa iyo na ikaw ay makakaranas ng sunod-sunod na pagbabago sa iyong buhay. I believe that. Will you please give the Lord a big, big hands of praise for that? Come on, palakpakan niyo ng totoo. See, nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig, ni mainit man,
Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Alam mo kung sino ito? Ito yung mga Kristiyanong neutral. Neutral. Idinadaan na lang nila sa maraming mga activities. Sa panlabas na kaanyuan ng kanilang pagiging Kristiyano, doon na lang nila pinapakita. Pero ang totoo nito, malamig sila as far as kay Lord is concerned. Mainit sila sa mga activities. Mainit sila sa mga maraming gawa. They can participate. They can do it. They can even sacrifice. Mainit sila doon. Pero ang totoo, malamig naman sila sa Panginoon. It should not be. Tapos pinagmamayabang mo pa. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Tingnan mo. Wala nang kailangan pa. Tingnan mo. See, wala nang kailangan pa. Kaya nga, pag marinig nila ang pagtuturo about change, patungkol sa topic na aking itinuturo, sasabihin nila, what else more? Anong kailangan ko? I don't need that. I'm good. I'm good. I'm okay. Sasabihin nila, I'm rich. Sagana ako sa lahat ng bagay. Successful ako. Laki ng gawain ko. Ang dami kong nagagawa sa church. Ang laki ng aking simbahan. Pero, hindi mo nalalamang ikaw ay, yan ang problema. Yung salitang hindi mo nalalaman. Yun ang masaklap. Ang akala mo, wala ka ng pangangailangan pa. Ang akala mo, okay ka. Ang akala mo, mayaman ka. Ang akala mo, successful ka. Sagana ka sa lahat ng bagay. Pero ang problema ito, hindi mo nalalaman. Yun ang problema. Hindi mo nalalaman. You're blind. You're deceived. Hindi mo nalalaman na ikaw ay kawawa, na ikaw ay kahabagabag, na ikaw ay mahirap, na ikaw ay bulag, na ikaw ay hubad. Alam nyo, ang delikado, kapag yung Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo, at ang banal ng Espiritu, ang banal na Espiritu, ay na-substitute ng Espiritu ng relihiyon. Sana gusto kong makita ang kaibahan ng Espiritu ng relihiyon sa Espiritu ni Kristo. Makita niyo dapat yan. Sapagkat ang relihiyon, ang Diyos gamit lang. Pero hindi nasusunod ng Diyos sa gusto niya sa mga tao. Ang relihiyon, they can come to the church, but they don't follow Jesus. Ang relihiyon, they can bring a lot of members. Yan ang relihiyon. Ang relihiyon, they can gather lots of members. That's religion. But they don't want to be disciples. You can be a member in the church, all because of the religious system of the church, and yet it is possible that you are not a disciple of our Lord Jesus Christ. And this is the disease, the sickness of the church today. Ang reliyon ay pwede kang tambakan ng maraming ministry, pero walang kinalalaman ng Diyos doon sa ginagawa mo. Ang reliyon, it can cause you to sacrifice a lot in the ministry, yet without obedience. You can sacrifice a lot, wag mo lang sana siyang pakialaman. You can do as much as you want to, pero wag mo lang akong pakialaman. Pag sinabi kong ayaw, ayaw. Pag gusto ko lang, gusto ko. Pero pag sinabi kong ayaw, ayaw. That's a sacrifice without obedience. And that's what? Religion.
Religion can make you act like Christian, but no transformation. Itong dahilan kung bakit bago binigay ni Jesus ang Great Commission, go ye into all the world and preach the gospel and make nations my disciples. Bago binigay yun ni Jesus, isang salitang kanyang itinagubilin sa kanyang mga alagad nang sabi, but before you will do that, I want you to stay and wait in Jerusalem. Go into that upper room. Don't do anything. Don't preach. Do not teach. Do not lay your hands on the sick. Do not cast out demons. Don't ever try to organize a church or a cell group or a Bible study. Don't ever do that. All I want you to do is just stay there at the upper room, and I want you to wait until the power from above will come, and it will endure you, and it will transform you, and it will fill you, and it will baptize you. Think of that. Until you will be transformed. Until the fire burn your lives, until the fire burn your hearts, set your heart ablaze with passion for Christ. Until cloven tongues of fire burn your lips. Before works, before ministry, before the Great Commission. You see, pakinggan mo ini. The Holy Spirit was not only given to make us anointed in the ministry, but to burn our hearts with passion for God. It is to make us more intimate with our Savior and Lord, and to conform us into His image, that we may manifest the life of Jesus in our lives, so that people will see not you, not your talent, not your gifting, not your outward righteousness, but they will see Jesus working and moving on your behalf. This is what the church needs today. Alam mo, what is the use of the anointing kung ang yabang mo naman? What is the use of your gift and your talent kung mapagmataas ka naman, kung critical ka naman, kung judgmental ka naman? Kung ang tingin mo sa mga iba ang baba, pero ang tingin mo sa sarili mo ang taas. What's the use ng anointing na pinagmamalaki mo? Anong kwenta ng laki ng iyong simbahan? Anong kwenta ng laki ng iyong gawain o ng iyong ministry kung makasarili ka, kung mapanghusga ka sa mga ibang gawain? Anong kwenta ng iyong gifting, ng iyong talent, pero ang sama naman ng ugali mo at hindi nahahayag ang buhay ni Jesus sa iyo? Anong kwenta ng pagiging pastor mo? Anong kwenta ng pagiging leader mo kung hindi naman si Jesus ang nagtatrabaho sa iyo? Tandaan mo ito. Kayo na nakikinig, pakinggan nyo ito at pakalimiin ninyong mabuti. I want you to listen to this carefully. Ang banal na Espiritu ay hindi binigay sa atin upang tayo gawing popular o gawing sikat. Ibinigay sa atin ang banal na Espiritu upang itaas ang ating Panginoong Yesus at makita siya. Nasaan ang mga Kristiyano? Nasaan ang mga leader? Nasaan ang mga pastor na nagsasabing ako'y mayaman, ako'y sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa? You said wala ka nang kailangan pa. I don't need that. Narinig ko na yan. Hindi ko na kailangan turuan pa ako ni naman.
Nag-graduate ako ng Bible school. Meron akong degree. Nag-aaral ako, nagsisikap ako. Ay, hindi ko na kailangan yan. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, ikaw ay kahabag-habag, ikaw ay mahirap, ikaw ay bulag, at ikaw ay hubad. Ladies and gentlemen, sa inyo na nanonood, sa inyo na nakikinig, lalo na sa simbahan ito, it's time to accept this challenge. Let us grow and let us begin to embrace change. Not only para sa simbahan ito, not only para sa ministry mo, pero mismo sa ating buhay. Tandaan mo ito, we don't grow by chance. We don't grow by accident. We don't change by chance. We don't change by accident. Growth and change can most appreciated and seen as we learn to cooperate to the works of the Holy Spirit. It doesn't happen by chance. We must learn to cooperate when God deals with us. When God disciplines us, let us cooperate. When God corrects us, let us cooperate. When God breaks us, let us cooperate. When God molds us, let us cooperate. We must cooperate even though it will hurt us. Kahit na masaktan tayo, let us cooperate. Hindi tayo yung tipong nagbibingi-bingihan. Hindi kayo yung tipong nagtutulog-tulugan ka lang dyan. Alam mo ang katotohanan, pero nagkukunwaring wala kang kamuwang-muwang, nagkukunwari kang minsan na parang wala kang kalam-alam. Hypocrite. God doesn't want hypocrite. But deep within your heart, obviously, ramdam mo that God is convicting you. Sa loob-loob mo, alam mo, kinikiyagis ka ng Panginoon. Ano mo sabi ng Biblia? If anyone who is in Christ, all things are passed away. Tanggapin natin ang katotohanan na hindi tayo pwedeng mabuhay sa luma at the same time, sinisikap nating maging bago sa ating katayuan as Christian. It's impossible. Kailangan nating i-discard, kailangan iwanan ng luma, kailangan tanggalin ang luma, at tayo lalakad pa lang sa ating bagong kaanyuan bilang isang Kristiyano. Kaya, uulitin ko, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Makinig ka. Makinig. Pakinggan mo ito. Mga pastor, mga workers sa simbahan ito, mga leader, pakinggan niyo ito mabuti. Tanggap mo naman ba ang mga luma sa buhay mo? Umaamin ka ba na nakikita mo yung mga luma na nandiyan hanggang ngayon ay pilit mo pang itinatago at ibinabaon? At tanggap mo rin ba na ang luma ay kailangan na mapalitan ng bago? Siguro tinatanong ninyo, ano yung luma? Well, to simplify, ang luma, ito yung mga ugali at asal natin dati nang hindi pa tayo nakakilala o tumanggap kay Kristo. Kaya nga ang tawag dyan ay old nature. Likas na luma. Ito yung mga nakasanayan, mga gamay na tayo, naging parte na ng ating pagkatao, mga ugaling madalas na nag-o-automatic na lumalabas, na hindi nababantayan o namamalayan. Mga ugaling naging bahagi na ng ating instinct. Instinct. Our natural way of acting and thinking without considering the consequence. Parang instinct na lang. Pag nagalit ka, instinct. Hindi mo na nakikita yung kaibahan ng tama at mali sa kilos mo. Pag ayaw mo, mawawala ka. Pag ayaw mong sumunod, ayaw mo. Pero hindi mo nakikita ang mali yun. Sa palagay mo, tama ka, pero ang totoo, mali ka. You don't see the difference.
You go by instinct. Gamay mo na yan eh. Matagal mo lang kasamang sarili mo eh. Hiyang ka na dyan eh. Masyado kang dikit sa iyong sarili. Alam mo, si David, dinamin niya eh. I have been evil from the day I was born. And from the time I was conceived, I have been sinful. Si David, nakita niya ito. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang panalangin, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Maglalang ka ng bagong puso. Lumikha ka ng bagong espiritu sa akin. Yan ang kanyang panalangin. Alam mo niyo, kaya madalas na hindi mo matanggap na mali ka o may mali ka dahil hindi mo napapansin iyong likas na lang sa'yo ang gawin mo yun. For you, it becomes what? Natural. Pag magsinungaling ka, natural lang sa'yo. Mandaya ka, manloko ka, it's just natural. Pero hindi mo nakikita ang mali. Manood ka ng pornography, it's just natural, automatic. Nahihirapan ka bang tanggapin na kailangan mong papaghiwalayin yung luma sa bago? Ang mali sa tama. Nahihirapan ka bang gawin yan? Alam mo, kung naririnig mo ang salitang ito, pakinggan mo ito. Huwag kang mamutla, pero pakinggan mo ito. Alam ko na mamutla ka ngayon. Pero pakinggan mo. Ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Itong gusto ko maunawahan mo. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at ng madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Meaning to say, ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin, ini-expose ang lahat ng mga nakatago. Na paghihiwalay niya ang kaluluwa, ang espiritu, at ang katawan. Ine-expose yung laman ng iyong puso. Meaning to say, kung sa physical na kaanyuan ko ay nagpapanggap ako, pero pag narinig mo salita ng Diyos, i-expose niya yung ginagawang pagpapanggap ng yung physical na kaanyuan doon sa totoong laman ng puso mo. Na paghihiwalay ang sabi. Kung marunong ako magdala, pwede. Pero na paghihiwalay, ini-expose yung laman ng puso mo at isip mo sa salita mo. Pwede kang pupuri sa akin ngayon. Sabi, ang ganda na salita ng Diyos, ang turo ni Bishop, etc. Pwede, pero sa pagtalikod, hindi ko naman alam kung ano talagang laman ng puso mo. You can hate me. You can tell evil things against me. You can do that naman eh. Sarili mo yun eh. Kaya mong lokohin. Sarili mo yan eh. Pero hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos na nakakakita kung may takot ka. Alam mo, kung hindi mo gagamutin ang sarili mo ngayon sa tulong ng banal na Espiritu, there is no chance for you to change. Believe me. Don't say it tomorrow. Gagawin mo yan. No. It's now. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Now is the accepted time. Now is the favorable time. Now. Don't say tomorrow. Mag-isip ka, kapatid. Matakot ka. Sabi nga ng Malakay,
muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Praise the Lord. Palakpakan natin dito ang Panginoon. Come on! Come on! Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Minsan ang hirap papaghiwalayin na makita yung kaiba ng masama at sa mabuti dahil nga sa sobrang so-called kabutihang ginagawa mo, tulong na ginagawa mo, pero hindi mo nakikita yung mga mali sa puso mo. Somebody say amen for that. Napagtatakpan masyado ng mga maraming mga so-called sacrifice, so-called contribution, so-called tulong sa panlabas, pero yung loob hindi mo naman nakikita. Makikita ninyo yan bandang huli. Pati yung mga taong naglilingkod sa Diyos at pati yung hindi naglilingkod sa Diyos ay makikita natin yan. Makikita mo yung mga naglilingkod na pakunwari. Makikita mo yung mga sumusunod lamang sila para makita mo sila'y Kristiyano at obedience. Pero bandang huli, mapapatunayan mong they are rebellious people. God will be going to expose them. Think of your personality. Ito na lang. Anong dapat mabago? Tingnan muna natin ang ating personality, ang ating katangian. Ito yung mga mahirap baguhin kasi tanggap na natin ito sa ating pagkatao. Sa mula't mula pa, kasama na natin, kaya minsan ang hirap i-deny ito. Gaya ng minsan, hindi mo alam yung insecurity, kasalanan, inferiority, hindi mo nakikita yan ay kasalanan. But to become inferior is a sin. Bakit kasalanan ang inferiority? Makinig ka. The Bible says, for God did not gives us the spirit of timidity, but God gives us the spirit of power and of love and of sound mind. Sinabi ng Bible sa book of Timothy, hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Makinig ka. Ikaw na minsan masyadong inferior, naduduwag ka. Naduduwag kang, yun lang simple minsan. Bakit takot ka sa mga tao? Naduduwag ka. Bakit? Kapatid, huwag mong sabihin ugali mo yan. Masamang ugali yan. Huwag mong sabihin personality mo na yan. Kapatid, luma yan na dapat mabago sa iyo. Mapunta ka sa impyerno, binabalaan kita. Baka akala mo yung inaakala mong liwanag na nasa iyo, pero dilim pala. Read that in your Bible. The Lord did not give you the spirit of timidity. The Lord did not give us the spirit of cowardness, but God gives us the spirit of power and of love and of sound mind. I want you to give God a big, big hands of praise for that. Do it right now. But you don't want to change. Why you don't want to change? Why? Alam mo yan pero ayaw mo magbago kasi tanggap mo ikaw yan Yan ang problema. Gusto mong sabihan ka ng Panginoon balang araw, depart from me, you doers of iniquity. Gusto mo yan? Gusto mo? Lumayas ka sa aking harapan. Nakakatakot I'm telling you. I never knew you. You're full of iniquity. Alam mo yung iniquity? Ito yung mga taong punong-puno ng kanilang sarili. Masyado silang makasarili. Wala silang ibang iniindang kundi yung sarili nila. Yung feeling nila. Wala silang ibang iniintindi kundi yung pakiramdam lang nila. They don't care about others. Think of that. Doubtful, mapag-isip ng masama sa kapwa, mapagsuspecha. It's a sin to do that. It's a sin to do that. Easily offended? Madaling matisod? You are not worthy to go to heaven. Never. You are not worthy to be with Jesus in New Jerusalem. Never. If you are the kind of person na easily na-offend. Magugulong langit sa iyo, kapatid. Maguguluhin mo ang langit. Kasi kung ano ugali mo dito, ganun ka rin doon. Kaya nga binabago tayo dito
Kaya ako nagpapabago. Ayaw kong ipisan ako sa walang hanggan na kasama si Jesus na taglay ko pang aking lumang pagkatao. I want change. I want Him na makita ang kanyang wangi sa akin. That's my prayer. Ito yung mga ugali na hindi natin napapansin na hindi nakakabuti sa atin, ugaling hindi nakakatulong sa atin. Ito'y kusang sumisipa Kusang sumisipa. Para nag-automatic, wala kang magawa. Pag sumipa na, wala ka nang magawa, mawawala ka na. Pero ang totoo nito, hindi ka naman masaya. Malungkot ka. Alam mo, pakinggan mo mabuti ito. Sabi ng Biblia, how terrible it will be for people who call good things bad and bad things good. Who think darkness is light and light is darkness. Who think sour is sweet and sweet is sour. How terrible it will be for people who think they are wise and believe they are clever. Sino ito? Ito yung mga taong sa masama ang sabi, mabuti. At sa mabuti ang sabi, masama. Ginagawa nilang mabuti ang masama at ang masama, ginagawa nilang mabuti. Obviously, doon lang sa sinabi ni Manny Pacquiao, nag-react na itong mga TV personality. Why? Because para sa kanila, yung masama ay mabuti. At yung mabuti ang masama. Yung nagsabi ng mabuti, yun ang masama. Samantalang hindi naman nila nakikita yung ginagawa nilang masama, yun daw ang mabuti. It's wrong. We are living exactly dito sa sinabi ni Prophet Isaiah. Pinipilipit nating madalas yung tama ay yung mali ay ginagawang tama at yung tama ay ginagawang mali. Kaya nga, babalaan kita. Muli, sabi ng Biblia, baka yung inaakala mong liwanag, dilim pala. Baka naman, sa panlabas, nagkukunwa kang nakikinig ng payo, nagkukunwari kang tumatanggap ng correction, nagkukunwari kang, tanggap mong mali ka, pero sa loob mo ay may nagsasabing, tama ako. Wala akong mahili. Wala akong mali. Alam mo, mahirap ipaliwanag yan Yung pagkaharap mo, parang nakikinig, amen ng amen, pero sa totoo, ayaw naman tumanggap ng correction. Yun pa rin, at yun pa rin ang magiging buhay. Ang tigas pa rin ang ulo. Sarap mo nga minsan, pamanumano pa Minsan nakukuryente pa yung kamay ko. Alam mo kung totoo yung ginagawa niya No? Hindi lang ako nagsasalita. Hindi lang ako kumikibo. Inililihim ko lang madalas yan sa aking sarili. But sometimes I can sense it and I can discern it. So very strong. I can talk with you. I can ride with you. Pero pagkatapos sa ating maghiwalay, iniiyak kita sa harapan ng Diyos. You just don't know that. Pero ang tunay na asal, ang tunay na attitude ng isang redeem o taong naliwanagan na ay ang taong marunong nang tumanggap. Accept na niya. At dahil tanggap na niya, tanggap na rin niyang dapat siyang magbago. Bakit? Narito ang ugali ni Pablo nang naliwanagan siya. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lang magawa ang mabuting ninanais ko sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, tignan mo, inamin niya,
hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam niya yon, inamin niya. Kaya nga ito babalik ko itong tanong ano yung mga old issue? Gaya ng ating narinig, 2 Corinthians 5:17, all things are passed away. Na nakita mo sa nakaraang taon, simula nang ikaw ay naging Kristiyano, ang nawala na at patuloy pang nawawala. Alam ko, dumadaan pa tayo ng mga proseso para yung mga luma ay patuloy pang mawala. Pero aware ba tayo na ang luma ay dapat at unti-unti nang dapat mawala? Aware ba tayo dyan? Aware ka ba sa ugali mo? Aware ka ba sa pagkatao mo? Kilala mo ba ang sarili mo? Kilala mo ba ang yabang mo? Kilala mo ba ang sa kapampangan, kaparatutan mo? Kilala mo ba ang pagkukunwari mo? Kilala mo ba ang pagsisinungaling mo? Kilala mo ba ang panluloko mo? Do you know yourselves well? Madalas, alam mo, naririnig mo, pero hindi mo tanggap. Hindi mo tanggap na ganun ka. Si Pablo nga tanggap niya ikaw pa. Si Pablo nga tinanggap niya ang masamang hindi ko ang siya kong ginagawa. Ang sabi niya rito, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Tanggap niya. Tanggap niya. Paano ko po alam na hindi ko tanggap? Pero alam ko. Simple lang. Alam na alam mong hindi mo tanggap kasi ito. Pag nakokorek ka, nagre-react ka. At minsan, umiiwas. O minsan naman, nagtuturo ng kasalanan ng iba. Nagbubukas ng ibang mali ng tao. Para ma-divert yung attention sa iba at hindi sa sarili. Yan ang technique mo. Yan ang tactic mo na ginagawa mo. Why? Hindi mo kasi tanggap Alam mong may mali, pero hindi mo tanggap. So, anong gagawin mo ngayon? Magsumbong ka. Anong gagawin? Magbukas ng mali dito. Anong gagawin mo? Gumawa ka ng kwento. Anong gagawin mo ngayon? Magsasalita ka. Ang daming mga kwento. Pero ang totoo, kapatid, kung magsasalita lang Diyos sa'yo, sisigawan ka ng Panginoon, sasabihin ng Diyos, tumigil ka sa kakasabi mo. Tingnan mo ang sarili mo. Alam mo, ang sarili nating lubhang mahal at pinoproteksyonan, iniingatan na madalas ayaw masaktan. Ang siya ring naman madalas nagpapahamak sa'yo. Totoo naman. Kung sinong inaangatan mo, pinoproteksyonan mo, yan din na magpapahamak sa'yo. Bala nga, ibubulgal ka rin yan Totoo. Kahit anong klaseng lihim ang ginagawa, ibubulgal ka rin yan Ganun ang sarili. Kung kailan mo iniingatan, minamahal, pinoproteksyonan, yan din ang magpapahamak sa'yo. At yan din na magdadala sa iyo sa impyerno. Hindi ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno. Hindi ang Diyos ang nagdadala sa tao sa impyerno. Ang tao nagdadala sa impyerno sa sarili niya. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit si Jesus, nang siya'y magkatawang tao, alam niya yung terrible consequence when He chose to became human. Totoo ito. Alam niya, bagamat siya'y sinless, itong dahilan kung bakit ang sabi ng Biblia sa aklat ng Hebreo, He cried out with loud cry with strong tears. Matindi yung kanyang pag-iyak. Kasi habang siya nasa katawang lupa, alam niya na siya'y ibibitin sa krus, ipapako sa krus, at mamamatay sa krus. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, cursed is the man who hang on the cross. Masumpa ang isang taong ibinitin sa krus. Siya walang kasalanan. Alam niya yun pero balang araw, ibibitin siya doon. Alam niya yun. Alam niya ang ating Panginoon yun. Alam niyo, kasi, kung tayo ang ipako upang bayaran ng kasalanan natin, there is no hope for us
Kahit ipako na tayo para magbayad ng ating kasalanan, yet there is no hope for us to be resurrected. Wala. Kasi kahit bayaran na natin ang ating kasalanan na magpapako tayo sa krus, walang pag-asa na tayo'y magre-resurrect. Bakit? Kasi totoo naman tayong makasalanan. But Jesus, because He was sinless, kahit siya pinako sa krus, grave could not hold Him. Death could not keep Him. Bakit? Kahit ang impyerno, iniluwa siya, ang Hades, iniluwa siya, kusa siyang palalayain ng Hades o Sheol. Bakit? Walang matatagpuan ng Hades o Sheol na si Kristo'y karapat dapat nandun dahil wala siyang kasalanan. Pero tayo, makasalanan, karapat dapat lang tayong nandun. But si Jesus, hindi. That's why He was resurrected from the dead. Come on! Come on! Think of that! Think of that! Think of that! May kapangyarihan akong ialay ang buhay ko, ang sabi niya, at meron din akong kapangyarihan muling bawiin ang buhay ko. Sinabi niya yan. Tingnan mo ito, ha? Pag-isipan mo ito. He, Jesus, identified Himself to us as sinners when hung on the cross. Nang siya ay napako doon sa cross, alam mo bang in-identify niya ang kanyang sarili sa atin bilang mga makasalanan. But in return, He wants you to be identified with His death, not as a sinner, but a free man who already died with Him. Sapagkat pag ina-identify mo ang sarili mo sa Kanya sa cross, wala nang bisa sa iyo ang kapangyarihan ng kasalanan dahil ang katawan mo ay pinutol na ang kapangyarihan at ang bondage sa iyo because I died with Him. Kung paanong siya, in-identify niya ang sarili niya sa iyo nang siya'y ipako sa krus, itinuring siyang makasalanan kahit wala siyang makasalanan. Ngayon, in return, tayo naman ay gusto niyang i-identify ang ating sarili sa Kanya bilang kaisa niya na namatay sa krus, hindi upang tingnang makasalanan, kundi upang taong malaya na sa kasalanan dahil pinutol na ang bisa at kapangyarihan ng kasalanan. Come on, think of that! Think of that! Think of that! And He identified Himself to us on the grave because the wages of sin is death. Inilibing siya, in-identify niya ang kanyang sarili sa atin dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya siya inilibing. That's how He identified Himself to us para lang tayo saklolohanan. We should be there on the grave forever dahil yun ang pinili natin. Gaya ng sinabi ng Biblia, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. But did you know, hindi lang niya in-identify ang kanyang sarili doon sa libingan gaya natin na papunta sa kapamakan dahil yun ang kabayaran ng kasalanan. But alalahanin mo ito, nang siya'y bumangon muli sa mga patay, He wants us to be identified on His resurrection. Free from death, free from eternal damnation. Siya ang naghirap, pero tayo ang umani. Kaya nga sabi ng Biblia, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya, may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagturusa, muli siyang lalasap ng ligaya.
malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. I want you to understand this. Ang sabi ng Biblia, makikita ang lahing susunod sa kanya. To close, let me conclude with this. Ito ay reminder sa mga tao hanggang ngayon ay hindi tanggap ang kanilang kamalian at dapat tanggapin na sila ay magbago na. Ang sabi ng Biblia sa iyo, makinig ka at sa ating lahat. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo. At baka siya mabuwal, baka siya matisod. Pakinggan mo pa ito. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Makinig ka. Tama na ang pagpapanggap bilang anghel ng kaliwanagan. Baka ang inaakala mong kabanalan na nasa iyo ay pagpapanggap lang pala. Kaya sabi ng Biblia, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya, ang sabi ng Biblia, pakinggan mo ito, hindi kataka-taka na magkukunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Think of that. Father, I have given your word as you instructed me